Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood sa YouTube channel na ito ng One Heart Southern Baptist Church. Pinapaabot ko po sa inyo ang pagbati. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood, pagla-like at pag-subscribe at pag-share po ng video nito. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon po ay tatalakayin natin ang ikalawang lesson ng mga aralin o Bible study, no? Ito po ay pangalawang lesson na ang pamagat po ay mga biyaya ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Nung nakaraang video po ay tinalakay po natin yung aralin kung paano po tayo maliligtas o paano tayo magkakaroon ng kaligtasan mula sa impyerno. Hindi tayo mapupunta doon, kundi mapupunta tayo sa langit, no? Sa buhay na walang hanggan. Kayo po ay pinatanggap ko sa Panginoon. At kung sumunod po kayo doon sa maikling panalangin ng pagtanggap, nung unang aralin na yon, ay ang Panginoon po ay nananahan na po sa inyong puso. At meron na po, buhay pa po kayo kahit po buhay kayo, habang narito kayo sa mundong ito, ay nakatitiyak na po kayo na sa langit na po kayo pupunta. So, kamatayan na lang hinihintay natin at siguradong sa langit ang punta nyo sapagkat tinanggap nyo ang inyong Panginoon at tagapagligtas. Ngayong tumanggap ka na sa Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, meron kang 8 biyaya na natanggap mula sa ating Panginoong Hesus. Hindi mo ito nakikita sapagkat ito ay mga spiritual na mga biyaya o mga pagpapala na napasa iyo, no? Bagamat hindi ito nakikita ng mata, pero ito ay isang reality na ito ay pinagkaloob na sa iyo ng Panginoon. Ano po ang magiging batayan natin para masabi nating totoo, nasa atin na ito, natanggap na natin? Ang magiging batayan po natin ay ang salita ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo yung mga verses na nagsasabing ito ay natanggap na ninyo. Ito ay napasa inyo mula nung tanggapin nyo ang Panginoong Hesus sa inyong puso, no? Mula nung tinanggap nyo siya bilang Panginoon at sarili nyong tagapagligtas. Makikita po natin sa John 1:12, yung una pong biyaya na natanggap mo, no? Mula nung tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas sa iyong buhay. Yung una pong biyaya, makikita natin sa John 1:12, ang sabi po rito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ikaw po ay naging anak ng Diyos mula nang tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Bagamat lahat ng tao ay ginawa ng Diyos, pero hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino lamang ang itinuturing niya na mga anak niya? Ang sabi dito sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, no? Sila po ang binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya mali po yung mga sinasabi, minsan naririnig ko po sinasabi ng iba, bakit kayo lang ba ang anak ng Diyos? Ang Biblia po ang nagsasabi na ang anak lamang ng Diyos ay yung tumanggap at nanalig kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Hindi po lahat ay anak ng Diyos. Sabi po ng John 8:44, ganito po ang sabi ng Juan 8:44. Gusto ko pong basahin sa inyo, no? Ang dyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto ninyo, at kung
ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Ang Diablo pala ay may mga anak din, no? At sino yung mga anak ng Diablo? Medyo masakit pong pakinggan ito, pero wala po akong magagawa. Kailangan kong ipangaral ang katotohanan, ang sinasabi ng Biblia, dahil ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa isang tao, no? Once you know the truth shall set you free. Ang sabi ng Bible, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Meron ding anak ng Diablo. Sino yung mga anak ng Diablo? Yung mga anak ng Diablo, sila yung sunod-sunuran sa Diablo, no? Yung sinasabi dito sa aklat ng Efeso 2, ang sabi rito ay chapter 2 verse 1 and 2, no? Ang sabi rito ay ganito: noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. So noong una, sinusunod natin ang masamang takbo ng mundong ito. Napailalim pa tayo sa pinuno ng mundong ito, si Satanas, no? Sabi rito, dahil sunod-sunuran tayo sa kanya, ang sabi sa Juan 8:44, ang Diablo ang ating ama. Yun po yun, no? Ang Diablo ay may mga anak din. Ngayon, pagka tumanggap ka kay Kristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, nababago ang pamilya mo, no? Mula sa pagiging anak ng Diablo, pinililipat ka sa pamilya ng Diyos at ikaw ay nagiging anak ng Diyos. Sino lamang ang binigyan ng karapatan ng Diyos na maging mga anak niya? Yung mga tumanggap at nanalig kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. So yun po yung unang biyaya na natanggap mo, bunga ng pagtanggap mo kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At pangalawa, mababasa natin sa Juan 3:16. Ganito po ang sinasabi ng John 3:16. Sabi ng John 3:16 ay sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa pong biyaya na natanggap mo mula nang tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan ka na, buhay ka pa, alam mo na kung saan ka pupunta, no? Sabi nga sa John chapter 3 verse 36, ganito po ang sinasabi: ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So, ang binibigyan lamang ng Diyos ng buhay na walang hanggan ay yung mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. So, ang ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan na. Buhay ka pa, alam mo na, ipinaalam na sa iyo ng Diyos kung saan ka pupunta, no? Hindi mo kailangang mamatay muna para malaman kung sa langit o sa impyerno ka pupunta. Buhay ka pa, ipinaalam na sa iyo ng Diyos, no? Na meron kang buhay na walang hanggan. Sa langit ka na pupunta, nakatitiya ka na sa langit ka pupunta dahil tinanggap mo si Jesus at naniwala ka sa kanyang ginawa sa krus. Yun ang makapagdadala sa iyo sa langit. Yung ginawa ni Jesus, hindi yung ginawa mo, no? Yung ginawa ni Jesus sa krus. Ito ang nakakalungkot sa mga tao.
laging nakatingin sa kanyang nagagawa sa Diyos. Hindi niya kahit minsan hindi niya napansin sa buhay niya yung ginawa ng Diyos para sa kanya. Hindi ka maililigtas ng ginawa mo para sa Diyos. Ang makapagliligtas sa iyo, yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Ano ba yung ginawa ng Diyos para sa iyo? 2,000 taon na nakakaraan, namatay siya sa krus para bayaran ang iyong kasalanan. Yun ang makapagliligtas sa iyo. Ang kailangan lang, maniwala ka, sumampalataya ka, manalig ka na yung ginawa niya sapat na para ikaw ay huwag mapunta sa impyerno. So, ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan na. Buhay ka pa. Alam mo na kung saan ka pupunta, no? Pangatlo, sabi rito, ikaw ngayon ay mamamayan na ng langit. Saan natin makikita yan? Sa aklat po ng Pilipos 3:20, no? Ganito po ang sinasabi ng Bible. Philippians chapter 3 verse 20. Ang sabi rito, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Kristo at ang ating tagapagligtas na si Kristo. So ang sino mang tumanggap kay Kristo Jesus ay isa ng mamamayan ng langit. Dati Ilocano ka, dati Bicolano ka, dati Waray ka, no? Dati meron kang ipinagmamalaking bayan na doon ka isinilang, doon ka ipinanganak, doon ka lumaki. Pero ngayon, ang sabi ng Biblia, hindi ka na, although doon ka pa rin, taga roon ka pa rin, pero ang tunay mong bayan, hindi na yon, no? Yun ay hiram na bayan lang. Ginamit lang yun ng Diyos para maipanganak ka dito sa mundo. Pero ang tunay na bayan mo, ang sabi ng Pilipos 3:20, ay ang langit. Ikaw ngayon ay mamamayan na ng langit. You are now a citizen of heaven. Isa ka na ngayong mamamayan ng langit. Taga roon ka na. Hindi ka na taga rito sa lupa. Kaya hindi ka na dapat sumasang-ayon o hindi ka na dapat namumuhay ng bilang taga-mundo, no? O taga-sanlibutan ito. Dapat ang pamumuhay natin ay pamumuhay ng mga taga-langit, no? Sapagkat ikaw ngayon ay mamamayan na ng langit. Ang sabi rito sa Pilipos 3:20. Ito na yung tunay mong bayan. Dito ka na mananatili magpakailanman. Bakit nangyari yon? Sapagkat tinanggap mo ang iyong tagapagligtas, si Kristo. Kaya binigyan ka ng chance na maging citizen of heaven. Nakita ko yung mga taong nabigyan ng citizenship sa US, tuwan-tuwa sila, no? Yung mga nabigyan ng citizenship sa Amerika, naging US citizen, tuwan-tuwa sila. Hindi ba mas lalo tayong dapat na matuwa na tayo ay maging citizen of heaven? Kasi mas maganda ang langit kumpara sa US. Lahat ng kailangan natin nandoon na. Wala nang sakit, wala nang dalamhati, wala nang gutom, wala nang paghihirap. Sa US meron pa niyan. Pero sa heaven wala na niyan. Kaya dapat mas lalo tayong dapat mag-rejoice na tayo ay naging citizen of heaven. At yan, yung biyaya na yan ay napa sa atin. Buhat ng tanggapin mo sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ngayon ay papunta na sa langit, no? Sapagkat tinanggap mo si Jesus. So, ganun din ang sabi sa Roma 5:1. Ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 5 verse 1, ikaw daw ay sabi dito ikaw daw ay pinawalang sala na, no? Pinawalang sala ka na ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan. Romans chapter 5 verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ito po yung pinakamahirap na yugto sa buhay ng tao, yung hindi mapayapa ang ugnayan mo sa Diyos dahil sa kasalanan. Nangangamba ka, natatakot kang
may kinatatakutan ka sa buhay na ito sapagkat hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero ngayon, hindi mo alam kung saan ka pupunta pag namatay ka. Pero ngayon, may katiyakan ka na, mapayapa na ang puso mo na anumang oras na mamatay ka, sa langit ka pupunta. Bakit? Sapagkat pinawalang sala na ng Diyos ang lahat ng mga pananagutan mo sa Kanya. Binura na ng Diyos. Pagka sinabing pinawalang sala, may kasalanan pa ba? Wala na. Pinawalang sala ka na eh. Binura na. Kahit sa korte. No? Hindi ka na guilty. Pagka ikaw ay pinawalang sala ng korte. How much more kung ang Diyos ang magpawalang sala sa iyo? Diba? Pinawalang sala ka na ng Diyos sa lahat ng mga pananagutan. Sinabi niya sa Kanyang salita. Yun ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Dahil nanampalataya ka kay Kristo, lahat ng kasalanan mo, I do believe, no? Walang tinira kahit isa. Kaya nga ang tawag sa iyo ay banal eh. Ang tawag sa iyo ng Diyos ay banal. Pwede bang tawaging banal ang may kasalanan? Hindi. Hindi mo pwedeng tawaging banal ang may kasalanan. Ang tatawagin mong banal, yung wala ng kasalanan. Ngayon, kung ang pagbabatayan natin ng pagpapabanal ay ang ating mga sarili, ang ating mga gawa, hindi ka pwedeng ideklarang banal. Nakakagawa ka pa ng kasalanan eh. Pero sa mata ng Diyos, pwede kanyang ideklarang banal sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos ay hindi nababatay sa gawa kung hindi sa pananampalataya. Dahil sa pananampalataya mo at ang pinagbatayan ng pagpapabanal sa iyo, yung pananampalataya mo, hindi yung gawa mo. Dahil kung ang pagbabatayan ng Diyos ng pagpapawalang sala, yung gawa ng tao, walang magiging banal kahit isa. Ang pagka sinabing banal, pagka sinabing pinawalang sala, ang ibig sabihin niyan ay wala ka nang natitirang kasalanan. Past, present, and future. Pinatawad ka na ng Diyos. Kung naintindihan natin yung sinabi ni Pablo dito sa Roma 4:4, ang sabi dito, ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob kundi kabayaran. Totoo yun eh. Pagka binigyan kita ng 1,000 na nagtrabaho ka sa akin, anong tawag doon sa binigay sa'yo? Sweldo. Sweldo. Ang kaligtasan natin hindi sweldo, hindi kabayaran, hindi bayad, kundi ito ay biyaya, gift. Ito ay kaloob, regalo. Bakit? Kasi binigay sa iyo ng Diyos. O halimbawa, nagtrabaho ka sa akin na tas binigyan kita ng pera. Anong tawag na sa binigay ko sa iyo? Sweldo. Ngayon, kung binigyan kita ng pera na hindi ka naman nagtatrabaho, wala kang ginawa, anong tawag na sa binigay ko sa iyo? Kaloob, regalo. 'Yun ang kaligtasan. Wala tayong ginawa, hindi dahil sa ating mga gawa, no? Kaya tayo ay napawalang sala. Kundi dahil sa ito ay regalo ng Diyos sa iyo. Regalo, kaloob, nanampalataya ka lang kay Jesus, naniwala ka sa kanyang ginawa sa krus. So ikaw ay napawalang sala. Sabi rito sa Roma 4:4, ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi tinuturing na kaloob kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuturing ng Diyos na matuwid nang hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. Sinabi niya, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na pagbabayari ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Bakit? Pinawalang sala na nga eh. Wala nang kasalanan. May kapangyarihan ng Diyos na magpawalang sala sa tao. No? At ang sabi sa unang Pedro 1:2, ganito po ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 2, no? 1 Peter chapter 1 verse 2. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan
Ang sabi sa unang Pedro 1:2, ano yung panglimang biyaya na natanggap mo nang tanggapin mo si Jesucristo sa buhay mo? Ang panglimang biyaya na napasa iyo mula nang tanggapin mo si Jesus ay ikaw ay pinapaging banal ng Diyos. Ano ba sa English yung banal? Holy. Di ba? Holy o kaya ay saint. Saint. Ano po sa Kastila? Santo. Ikaw ay santo. Ikaw ang santo, hindi yung mga rebulto na nasa altar mo. Ang santo sa Biblia, hindi patay, buhay. Yung mga buhay. Sino yung mga buhay na yon? Yung mga nananampalataya kay Jesucristo. Sila yung mga santo. Sila yung mga pinapaging banal. Sila yung mga pinabanal ng Diyos. Bakit sila pinabanal? Dahil sa kanilang confession. Dahil sa kanilang kinonfess nila sa bibig nila na si Jesus ang kanilang Savior, ang kanilang tagapagligtas. So ikaw ngayon ay pinapaging banal na. Wala ka na kasing kasalanan kaya banal ka na. Maaring sa paningin ng mga tao sa paligid, makasalanan ka pa. Pero sa mata ng Diyos, wala ka ng kasalanan. Alam nyo kasi nung araw, ganito yan, no? Nung araw, hindi ka naman naging makasalanan dahil sa mga gawa mo. Yan ang sinasabi ng Bible Hindi ka naging kasalanan dahil holdapper ka, kidnapper ka, rapist ka. Ano? Hindi yun ang dahilan kaya ka naging makasalanan sa Diyos. Kaya ka naging makasalanan sa Diyos, ang sabi ng Roma 5:12, dahil may nagpasok ng kasalanan sa mundo, si Adan. Dahil sa kanyang pagsuway, ang lahat ng tao ay naging makasalanan. Ngayon, ibig sabihin, naging makasalanan ka hindi dahil sa iyong gawa, kundi dahil kay Adan. Ngayon, dumating si Jesus, binayaran yung kasalanan mo, namatay siya sa krus, nabuhos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Eto ka ngayon, sa tuwing titingin sa iyo ang Diyos, hindi ikaw ang nakikita niya, hindi ikaw, si Adan kaya galit na galit siya sa iyo. Napupuot siya sa'yo, no? Naalala ko yung kwento ng kaibigan ko nung ako'y nasa Parañaque pa. Merong isang babae doon na naanak ka ng kano. naanak ka ng Amerikano. Ngayon, pinangakuan siya ng Amerikano na dadali sa States. At yun, pagagandahin yung buhay niya. Pero binuntis lang siya ng Amerikano at pagkatapos ay iniwanan. Hindi tinupad ng Amerikano yung kanyang pangako. So naipanganak ngayon niya yung kanyang anak sa Amerikano at alam nyo, napakalupit niya doon sa bata. Kung kastiguhin niya, ganun na lang. No? Nilalagay sa sako, pinapalo. Pero tinanong ko siya, sabi ko, bakit ganun? Bakit naging malupit ka sa anak mo? Ang sagot niya sa akin noon ay, kasi pastor, tuwing makikita ko yung batang yan, ang naalala ko yung tatay niya. No? Walang kasalanan yung bata sa kanya. Pero bakit galit na galit siya doon sa bata? Kasi ang galit niya sa bata, galit sa ama, yung ama ng bata. So ganun din po yung yung kalagayan natin. Wala tayong kasalanan sa Diyos, pero bakit galit na galit ang Diyos sa atin? Sabi ng John 3:38, di ba? Napopuot sa atin ng Panginoon, tsaka doon sa Pilipos chapter 2 verse 3, di ba? Bakit galit na galit sa atin ng Efeso 2:3 pala, I'm sorry. Bakit galit na galit sa atin ng Diyos? Kasi ang nakikita niya si Adan sa atin. Pero nung namatay si Jesus, nabuhos ang dugo na Jesus sa krus ng Kalbaryo at tinanggap mo siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Ang dugo na Jesus ay tumabog sa iyo. Tinakpang ka, no? Tinakpang ka ng dugo na Jesus. Kaya tuwing titingin sa iyo ang Diyos ngayon, hindi na si Adan ang nakikita sa iyo. Sino na? Ang nakikita sa iyo ngayon, si Jesucristo na. Kaya lugod na sa iyo ngayon ang Diyos, no? Yun po ang ibig ko sabihin. Hindi ka napawalang sala dahil sa iyong sariling gawa. Hindi ka rin naging makasalanan dahil sa iyong gawa. Ang lahat ay gawa ng Diyos, no? Ang gawa ng Diyos ang pabanal sa iyo. Ikaw ay pinapaging banal dahil sa iyong pananampalataya. At ang sabi sa Roma 8:17,
ikaw ay naging tagapagmana, no? Naging tagapagmana ka. Sa aklat ng Roma 8, ganito po ang sinasabi, no? 8:17. Ang sabi rito, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kapatid, tagapagmana ka. At alam mo ba kung anong mamanahin mo? Napakayaman ng iyong Ama, ang Diyos na nasa langit. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Walang anumang lumitaw dito sa daigdig na ito na hindi siya ang may gawa. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. At ang kanyang kayamanan, ang sabi sa Philippians chapter 4:19, hindi nauubos. No? Hindi kagaya ng mga mayayaman dito sa mundo, nauubos pa ang kayamanan niyan. Kaya hindi makatulog yan ng mahimbing, no? Paano i-maintain yung kanilang kayamanan? Pero ang kayamanan ng Diyos, hindi yan nauubos. Yung kayamanan na mamanahin mo ay galing sa Kanya. Siya ang iyong Ama, no? Siya ang ating Ama, at tayo mga anak niya, at ginawa niya tayong mga tagapagmana. So, hindi lamang yun. Binigyan ka pa niya ng kapangyarihang tapakan, pampitong biyaya na natanggap mo, nang tanggapin mo si Jesucristo sa buhay mo. Binigyan ka niya ng kapangyarihang tapakan, ang kapangyarihan ng kaaway. Lucas 10:17, no? Tingnan niyo po sa aklat ni Lucas, chapter 10, verse 17. Ganito ang sinasabi. Luke chapter 10, verse 17. Masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makapananakit laban sa inyo. So, binigyan ka ng Diyos ng authority laban kay Satan at sa kanyang mga demons, no? Ilagay sa paanan mo, no? Kaya natatawa ako kuminsan sa mga Kristiyano na hanggang ngayon takot pa sa demonyo, takot pa sa mga multo at kung ano-ano pa, no? Alam niyo ba na yung multo, yung kapre, aswang, mga ganyan, no? Ay mga gawa ng kadiliman yan, gawa ng diablo, no? Sila yan. Yan yung mga espiritu dun sa Revelation chapter 12 verse 12 na inihulog dito sa lupa, no? Inihulog dito sa lupa at nagkanya-kanya ng trabaho. May naging multo, may naging kapre, may naging aswang, di ba? Naging engkanto, may duwending puti pa at duwending itim na sinasabi. Sila lahat yon, no? Pero ang sabi ng Bible ay binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan na tapakan, isa ilalim sa iyong mga paa ang kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit laban sa iyo. Yun ang sinasabi ng Lucas chapter 10, di ba? Verse 19. At yan din yung sinasabi na sinasabi dun sa 1 John chapter 5, no? Yung sinasabi dito sa 1 John chapter 5 verse 18, no? Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng diablo. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Panghawakan po natin yan, no? Hindi ka maaaring galawin ng diablo sapagkat nananahan na sa iyo ang Holy Spirit. So, yan po yung biyaya na natanggap mo sa Panginoon. At higit sa lahat, ang sabi rito sa Lucas chapter 10 verse 20, ang sabi rito, ngunit magala kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. So, yun po ang dapat mong ikatuwa.
Dahil ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Mapanganib po pag ang pangalan ng isang tao ay wala sa aklat ng buhay. Ganito po ang sabi ng Revelation chapter 20, verse 14, no? Pahayag 20:15, chapter 20, verse 15. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, sa impyerno ang punta niyan. Pero dahil ikaw tumanggap ka na kay Jesucristo, ang pangalan mo isinulat sa aklat ng buhay. Kaya hindi ka napupunta sa impyerno. Hindi na sa impyerno ang destino mo ngayon, sa langit na. So ito yung mga biyaya na natanggap mo mula nang tanggapin mo sa Jesucristo sa iyong buhay. Pwede mong i-review, balik-balikan ang tape na ito, ang video na ito. Pwede mong balik-balikan, i-review mo yung mga verses, pag-aralan mo, at i-claim mo ito sa buhay mo. Lahat ng ito nasa iyo na. No? Yan ay ipinapangako ng Diyos sa mga taong tumanggap at nanalig kay Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at sumayin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus.